What up mga solid subscribers, no? So ngayon guys, papanoorin po natin itong mga teaser po ito, no? Ito po yung kay Stel, no? Ito yung kay Stel, no? Ito yung di ko masabi, no? Di ko masabi teaser guys, no? Actually hindi ko masabi kung ano masabi ko dito. Hindi ko talaga alam guys, as in, hindi ko alam, wala akong idea, no? Pero I think gusto ko sa mga teaser guys is i-analyze natin kung ano yung magiging MV neto, kung regarding saan, kung saan siya patungkol, no? So, okay, tara, panoorin natin. Ayoko na patagalin pa. Let's go. Isang play muna natin, tapos i-ano siya by detail. Hindi ko masabi. Okay. Meron siya tingnan eh. Meron ba siyang katabi? Gusto ko malaman kung meron siyang katabi. Shoutout Key and Peele. Meron ba siyang katabi? Or meron something? Or siguro gamit nung kung sino man, no? Pero base po dito sa panapanood guys, oh. Yan. So unang-una, like yan, di ba? Di ba ganyan tayo pag halimbawang balisa or what or problema, stress, gustong-gusto nating basain yung mukha natin, no? Pag down tayo or broken hearted, no? Ganyan tayo, like minsan yung tubig hinahayaan natin mag-overflow, no? Para sa akin kasi parang ang satisfying niya pakinggan. Parang ang sarap niya lang na may ingay kang gano'n na papakinggan. Pero syempre magastos yun sa tubig, no? So ayun lang, parang usually ito po yung mga natin, yung mga naiisip natin gawin or mga mannerism natin if ever na broken hearted tayo, hinahayaan lang natin yung tubig nandyan, nag-flow, no? Parang nag-flow yung feelings natin, parang gano'n. Shoutout na Crocs Sistel, ha? Ano? Shoutout Crocs. Okay. May detalye ba tayo makikita rito? So, wala. Hindi ko masabi guys kung kakaiyak lang ni Stel dito, no? Kasi medyo basang-basa yung mukha niya. Hindi masabi. Okay. Wala masyadong detalye dito guys. Walang something. So, sa tabi niya guys, wala, oh. Wala eh. Yan, oh. Wala naman tayong nakitang katabi niya, pero tumingin siya sa, ano niya, side niya, na gumanon siya. Yan, gumanon siya. Tumingin siya dito sa side na to. Ayan, tumingin siya dito. Wala akong makita, oh. Ang makikita mo lang dyan, guys, yan, yung picture niya. Yung picture niya nandun sa, ano, yan, makikita nyo dito. Lalaki yung view, guys, para makita nyo, no? Yan. Makikita nyo dito, yan lang po pinaka makikita natin, no? Yan lang, wala nang iba, no? So, hindi na alam ba't tumingin si Stel doon. Baka sa gilid niya rito, no? Baka meron pong something dyan, no? Na kukonekta sa story ng MV, no? Pero so far, wala pa ako nakikita. Ito, may nakikita ako dito, guys, oh. Ito, lakihan ko. May nakikita ako dito. Ewan ko kung ano to. Pero hindi siya kita ng upo si Stel. Or baka tupi lang to ng damit or what. Pero dito directly nakatingin si Stel. Oh. Yan. Dito directly nakatingin si Stel. So, hindi ko masabi guys, no, kung anong meron dito. Ano? As in, promise, hindi ko masabi. No? So, I think malalaman na ito pag pinanood pa natin yung MV. No? So, 8:17. Uy, bukas na pala to guys. Oh. Shout out. So, ayun na. Wala tayong masyadong makuha doon sa MV. Meron naman, pero ang pinaka nakuha natin doon guys is malungkot si Stel, tapos balisa siya, tapos as in ano siya, tulala siya. May pinagdadaanan yun. May pinagdadaanan siya. Yung pinakamadaling explanation doon. Okay? Sige. Next tayo sa MV teaser 2. Let's go. Okay. So, it's about a girl, guys, no? A girl, no? Let's go, a girl. Tungkol siya, guys, sa someone na you've been longing, no? Parang ganun eh, nakikita ko dito, no? Or pwedeng hindi ko masabi, baka si Stel, sorry, na-close ko pala. Yan, si Stel, tingnan nyo, nakatingin na siya sa girl, no? May kita nyo sa actions nila, guys. Tingnan natin maigi yung actions nila. Yan, si Stel, nakatingin lang siya sa girl and then parang nakatingin siya sa tali ng babae na. Okay? Okay. May representation yung sunflower, no? Parang nag-fade na nga siya, guys. So, tingnan mo, parang nawala na sa gitna niya. Okay.
Okay, ano sabi niya? Uy, ano nangyari? Naging, naging sports. Naging sports. Bad trip na pindot ko yung ano, yung parang play next bad trip yan. Okay. So, kahit tagal kong nagtitimping magtapat, no? So, yun na ibig sabihin ni Stel, no? Sorry guys, pasensya na. Medyo napindot ko yung post, no? So, okay, punta tayo dito, no? Okay, saan na ba ako? Bad trip kasi. Okay. Yan. Kahit saan, guys, no? Meron talaga representation ng sunflower, no? Di ba? Okay na. Kahit tagal kong nagtitimping magtapat, no. So, it's a story about a guy na hindi siya makapag-confess sa girl, no, kung ano yung nararamdaman niya, no. So, ayun, I think, like, natatakot siya siguro. Kasi ganito yan, guys, no. Ewan ko lang kung dito patungkol po yung storya ng kanta, guys, Ewan ko lang. Pero, ganito po yan, guys. Pag may risk po kasi yan. Dalawa po ang patutunguhan yan. Pag halimbawa po nagtapat kayo sa isang babae na sobrang close kayo, sobrang attached kayo, yung tipong yung turingan nyo nga is super close friend na, no? Like, friends forever na, parang gano'n, yung tipong wala na kayong ibang kilala kundi kayong dalawa lang, no? Syempre, kung magtatapat ka sa babaeng yon is may tendency po na unang tendency, guys, is mag-succeed, 'di ba? Mag-succeed. Yung pala may gusto rin siya sa iyo, no? Kaya sumasama siya sa iyo, kaya sobrang close siya sa iyo, dahil nahuhulog na rin pala siya sa iyo. No, sweet naman. Ayun, nahuhulog na pala sa iyo, no? Pero yung second, guys, yung pangalawang resulta, guys, is na mahirap, guys, is mag-fail. Like, syempre, pag nagtapat ka ron sa babae na yon, ang mangyayari po niyan, guys, is talagang masasacrifice po yung friendship nyo. May ganon. Meron naman iba na nag-work. Like, okay, sige, walang problema sa girl yan. Or sa, kung sino man, sa girl yan na, hayaan mo na, basta, friends pa rin tayo. Isipin na natin, wala nangyari. No? Pero meron po kasing iba, guys, na nagkakaroon na po ng ilangan, guys. No? So, ayun po yung pinakamahirap sa lahat, guys. No? So, ayun ang iniiwasan natin. Like, yung may mga ganyang klaseng ilangan, di ba? Kahit sino naman, ayaw ng ganyan, di ba? Kaya yung yung friendship talaga, guys, di ba? Naranasan ko na rin yan, guys. Naranasan ko na yan, guys. Sabihin ko na sa inyo, no. I think i-relate ko na sarili ko dito. Promise, naranasan ko na po ito, no. May isang girl na sobrang na-attach ako, naging close kami talaga, guys, as in naging mag-close kami as in, no. And then dumating sa point na super duper close kami, no, na kahit anong mangyari, guys, is talagang andun kami sa point na alam mo 'yun, pag nagsasabi siya ng problema sa akin, pag nagsasabi ako ng problema sa kanya, pero walang like pag sa boyfriend niya, may problema siya, ganun din. And then pag sa niligawan ko or sa girlfriend ko, sa kanya rin ako nagsasabi, parang ganun, guys, no? At the same time, no? And alam mo yun, yung sobrang attached na kami sa dalawa, like pag nagkasama kami, walang kung ano-ano man, as friends talaga, like boys and girls, no? Yung dami nga nag-iisip, guys, sabi nga, parang kami nga daw that time, no? Kami nga daw, lagi kayo magkasama, no? Pero, alam mo yun, naranasan namin na maging attached sa isa't isa, no? Tapos naranasan maging attached sa isa't isa. Sinubukan namin, pero nag-fail siya. As in, sobrang awkward, guys. Kasi isipin nyo, magkasama kayo, tapos as friends, like, hindi nyo kaya maging sweet sa isa't isa, kasi, ang awkward, kasi sanay kayo magtagkukulitan, eh. Like, yung tipong darating pa nga sa point, guys, na parang mas gugustuhin ko pang hindi ko siya makita kasi ang awkward, parang ayoko ng ganong feeling, no? Parang may ganong moment, no? Parang ang hirap ng ganong moment. Parang sinubukan lang din kasi namin, no? Kasi parang lagi na lang kaming ganito nangyayari na sinubukan namin na okay, sige, subukan kaya natin na tayo na lang, no? Parang ganon. Ang kulit, guys, walang ligawan na po na nangyari as in, no? Like, sinubukan lang namin and then naging attached kami sa isa't isa and then ayun, we tried na gawin yung mga bagay na ginagawa ng couple. Wag naman, hindi naman syempre yung to the point na alam nyo na. Hindi yun, like, syempre, like, na gagala, and then yung mga holding hands na ganyan and stuff, pero super duper awkward, no? Merong iba, guys, na nag-work yung gano'n, like, from special friends
tapos biglang, or best friends pa nga, di ba? Best friends, tapos biglang nagiging as in a relationship talaga sila. Meron. May kilala akong ganyan, guys. Saludo ko sa tao yun. Hindi ko na lang babanggitin, syempre. Kailangan nila ng privacy rin. Meron akong kakilala ganyan. Pero, mas, para sa akin most of the time is hindi siya nag-work, no? Kasi, kung magkaibigan kayo, parang doon na po talaga siya babagsak eh. Kung halimbawa mang mag-work, promise, sobrang rare nun as in, no? Pwede siya mangyari as in, no? Pero, most of the time hindi talaga siya mag-work talaga, guys, as in, no? Kung friends kayo, friends na lang talaga kayo, no? Yun po talaga ang sad reality ng buhay na pero hindi ko sinasara yung pinto sa mga taong may mga close friend dyan, no, na may pagtingin, no? Pwede siya mangyari, no? As long as pwede siguro na yung partner, yung kaibigan mo na yun is may pagtingin din sa'yo and magde-develop din siya ng feelings sa'yo, no? Ma-attach din siya sa'yo, no? Pero pag halimbawa mang wala talaga, like pinilit nyo lang na ganun, no? Na itry natin mga ganun, no? 100% hindi siya mag-work. Naging witness na po ako dyan, guys, no? Ako na po yung isa sa mga ebidensya or mga living proof na talagang hindi siya mag-work, no? So, okay, balik tayo. Na-share ko lang naman yun, guys, no? Ano yun? Para isa yun sa mga learning lesson talaga. Learning lesson. Let's go, no? Ito to, okay. Kita nyo rito. Yan, meron silang ayan, yung nakasabit sa likod, no? I think, ito yung bag ni Stel. Ito po yung bag ni Stel, no? And then, may naka-attach na keychain dito na parang aso. And then, dito, meron din dito, no? Okay. So, dumating pa nga sa point, hindi ko na maalala, pero nagkaroon din yata kami ng ganyan before, no? Like keychain, parang sign of friendship, no? Okay? Yan, di ba? Like si Stel, may kita nyo rito, no? May kita nyo rito, guys. Okay. Nakatingin si Stel, I think he's ready to confess his love na talaga sa babae, no? Pero biglang, napaatras ako, parang hindi ko pala kaya. Parang ganyan yung nasa isip ni Stel sa oras na to, no? Hindi ko pala kaya magtapat pa, no? Parang ganun, na, kumbaga nabahag yung buntot niya, parang ganun. Nang tumingin yung babae. Kasi siyempre, nakatingin lang si Stel, no? Mula dito, may kita nyo rin. Nakatingin si Stel, nakatingin lang siya, eh. Yan. Diba yan? Asan na ba yan? Yan, nakatingin lang si Stel. And then, pagdating dito, yan. Nakita ng babae, nakatingin sa akin to, Ba't nakatingin sa akin to? So, bukas na to, no? So, ayan. Ayan na po siya, guys, no? I'm so excited na po kung ano pong ihahain dito ni Stel, no? I'm sure, guys, ayun po yung kinuwento ko na storya and then yung mga relatable scenes. Relatable na mga stories ko talagang, I think, dun papalibot yung kanta, no? I think, ang may kita na lang po nandito is how they play the story, kung paano lalaroin, kung paano i-act na talagang madadama natin, and kung paano, syempre, yung maipapadama ng music video, yung syempre, mag-work dito yung videography, yung sino man nag-direct nito, yung syempre sa dalawang artist, no, kailangan mag-work siya, no, kailangan maramdaman namin, mapunta kami sa mundo nila, no, na makaka-relate kami, na ganun pala ang mangyayari, no. So, ayun lang. Sobrang excited ako dito, kasi syempre, yun nga, nakarelate ako. Nakarelate ako, no. And yun lang, basta sana po tayo ay abang-abangan natin bukas, guys. Bukas to. 8/17, yan. August 17. So, ayun lang, guys. Maraming salamat. So, this is Point of Vent signing out. Push, let's see.